Magandang gabi po muli sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kaibigan at mga kapatid. Isa pong kagalakan sa gabi pong ito na ating pong tatapusin ang ating pong pamamahayag ng salita ng Diyos dito po sa lugar na ito. At alam ko po na ang bawat isa sa inyo ay na-bless. Mari bang itaas yung kamay kung sinong na-bless sa gabi-gabi na ating pong sinasagawang pag-aaral? Amen. Purihin po natin ang ating Panginoon. Bawat gabi ay tinatalakay natin ang mensahe ng krus. Ang krus ay isang simbolismo ng karanasan ng isang mananampalatayang Kristiyano. Binubuo ang krus ng dalawang kahoy, isang haligi na nakaturo papaitaas na nagsasabi na ang kaligtasan ay hindi nanggagaling sa ating sarili, kundi nanggagaling sa Diyos. Ang ikalawang kahoy o ang kalawang haligi ay nakaturo pahalang, kanan at kaliwa, na nagsasabi na ang kaligtasan matapos nating tanggapin mula sa itaas ay kailangan din namang ibahagi natin sa iba. Yan po ang ministeryo ng vertical meets horizontal. Kapag nagtagpo ang dalawang haligi na sumisimbolo sa krus, na siyang sumisimbolo sa karanasan ng isang mananampalataya, ang kaligtasan ay nagiging buo sapagkat kay Hesukristo, sa kanyang sakripisyo sa krus ng Kalbaryo, inabot niya ang lahat ng mga tao, ikaw at ako, tayong lahat, ngayon ay napabilang bilang mga anak ng Diyos. Sa gabi pong ito ay tatalakayin ko ang huling paksa na siyang magbibigay sa atin ng selyo kung papaano ang krus na nagbigay sa atin ng karanasan ng kaligtasan, kung papaano ang Diyos gumagawa ng isang dakilang pagbabago sa buhay ng isang mananampalataya, kung papaano ang krus nagpapaalala sa atin ng mga sakripisyong ginawa ni Hesukristo at magpapaalala sa atin na ang lahat ng mga taong sumunod kay Hesukristo ay dapat i-expect na pasanin din ang kani-kanilang krus. Ngayong gabi ay tatalakayin ko ang isang paksang may pamagat na change for life. Lahat tayo siguro sa ating buhay, sa ating mga pangkaraniwang gawin ng ating buhay, ay nangarap na magbago. Gusto natin na magsimula muli. Marahil gusto nating magsimulang muli sapagkat nakaranas tayo ng isang karanasan na maaaring sabihin nating isang pagkakamali o tayo'y nagkamali. Isang nasirang relasyon o isang panahon na tila wala ng pag-asa. At kalimitan, kapag dumaranas tayo ng ganitong uri ng karanasan, sinasabi nila natin, kung pwede ko lang ibalik ang nakaraan at bumalik sa umpisa, gagawin at gagawin ko ito. Dahil sa puso natin, sa ating damdamin, alam natin na kailangan natin ng tinatawag na pagbabago. Ngunit ang tanong sa gabing ito, saan nga ba nagsisimula ang tunay na pagbabago? Saan ba nagsisimula ang tunay na pagbabago? Maraming mga tao ang gustong mabago. May mga taong nangangarap na magbago ang kanilang itsura. Kaya nga pumupunta sila sa mga lugar na kung saan pumapasok sila sa cosmetic surgery para baguhin. Nababago nila ang kanilang itsura pero hindi ang ugali. Maraming nagbabago ng tirahan. Lumilipat sila ng tirahan. Ayaw nila sa ganitong uri ng lugar. Pero dala pa rin nila ang dating problema. May mga tao namang nagbabago ng plano. Nagbabago sila ng style. Nagbabago ng plano. Pero hindi naman nagbabago ang puso. Minamahal kong mga kaibigan, ang totoo, ang tunay na pagbabago ay hindi panlabas,
kundi panloob. At ito'y nangyayari lamang kapag tayo ay ipinanganak na magmuli kay Hesukristo. Ngayong gabi, pag-aaralan po natin ang isang klasikong halimbawa ng banal na kasulatan. Kung papaano gumagawa ng pagbabago ang Diyos sa buhay ng isang tao. Kung papaano ang Ebanghelyo ni Jesus ay pinapaalala sa atin na ang pagbabagong iyan ay dulot ng kapangyarihan ng Diyos na siyang kumikilos sa ating pagkatao upang maranasan natin ang isang tunay at dalisay na pagbabago. Pakinggan po ninyo ang sinasabi ng tala ng kasulatan. May isang Pariseo na nagngangalang Nicodemo, na pinuno ng mga Hudyo. Isang gabi, pumunta siya kay Jesus at sinabi, Rabi, nalalaman po namin kayo'y isang tagapagturong mula sa Diyos, sapagkat walang makagagawa ng mga himalang ginagawa ninyo kung wala sa inyo ang Diyos. Sumagot si Jesus, tandaan mo, ang sinasabi kong ito, malibang ipanganak na muli ang isang tao, hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos. Paanong may panganganak pang muli ang isang taong matanda na? Makakapasok pa ba siya sa sinapupunan ng kanyang ina para muling ipanganak? Tanong ni Nicodemo. Sagot naman ni Jesus, tandaan mo ang sinasabi kong ito. Malibang ang isang tao ay ipanganak sa pamamagitan ng tubig at ng Espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ang taong ipinanganak sa laman ay laman, at ang ipinanganak sa Espiritu ay Espiritu. Huwag kang magtaka sa sinabi ko sa iyo, kayong lahat ay kailangang ipanganak na magmuli. Umiihip ang hangin, kung saan nito nais, at naririnig mo ang ugong nito, ngunit hindi mo alam kung saan ito nanggagaling at kung saan papunta. Ganon din ang bawat ipinanganak sa Espiritu. Tayo po yumuko sa isang panalangin. Ama naming Diyos, kinikilala po namin ang iyong banal na presensya sa mga oras na ito. Maaari po bang muli niyo pong buksan ang aming mga puso't isipan? Natanggapin po namin mula sa iyong mga kasulatan ang dakilang katotohanan ng inyong pagliligtas. Umaasa kami, Panginoon, na sa gabing ito ng aming pag-aaral ng iyong salita, kayo po'y mangungusap sa bawat isa at mararanasan namin, hindi lamang mauunawaan, kundi mararanasan ang isang uri ng pagbabagong nais yung mangyari sa aming buhay. Sa iyong matamis na pangalan. Amen. New way, new life. Lahat tayo naghahangad ng isang bagong simula. Isang panibagong buhay na hindi na nakatali sa pagkakamali ng nakaraan. Yung ibang mga tao, gustong-gusto ng pagbabago. At gusto natin, sabi nila, siguro sa pangalawang pagkakataon, hindi na ako magkakamali. Pero eto na naman, huling pagkakataon na naman, nakikita naman natin ng ganitong uri ng mga pangako na para bagang sinasabing, promises are meant to be broken. Laging nanggaganon. Ngunit aminin natin, ilang beses tayo nagsasabing, magbabago na ako. Pero ilang araw lang, balik na naman sa dati. Di ba? Ganyan ang nangyayari sa New Year resolution. Bakit? Sapagkat ang tunay na pagbabago ay hindi nagmumula sa labas. Ito'y nagsisimula sa loob, hindi gawa ng tao, kundi gawa ng Diyos. Ano sinabi sa atin sa Biblia kanina? Malibang ipanganak na magmuli ang isang tao, hindi makikita ang paghahari ng Diyos. Sino ho ba si Nicodemo? Si Nicodemo ay isang kilalang pinuno ng relihiyon ng mga Hudyo. Sa siyang Pariseo, lumapit kay Jesus ang gabi na nagtanong, ngunit higit pa sa kasagutan, binigyan siya ni Jesus
ng isang bagong kapanganakan. Hindi lamang isang simpleng sagot, kundi ipinaunawa ni Jesus ang isang esensya na kinakailangan niyang maranasan. Ito ay ang karanasan ng ipanganak na magmuli. Kung minsan nagtatanong tayo sa mga Bible questions, Pastor, ano ang gagawin ko kapag ang Diyos ay tumatawag na sa akin? Kung minsan sinasabi natin, gusto na nating lumapit sa Panginoon, pero kapag naiisip natin yung mga bagay-bagay na nakaraan, iniisip natin, siguro, wait lang muna ako. Wait and see. Si Nicodemo ay isang matalinong tao. Kaya nga isang gabi pumunta siya sapagkat ayaw niya na makita siya ng mga ibang mga pinunong relihiyon na lumalapit siya kay Jesus na isang kinikilalang guro. Sapagkat marami ng mga followers si Jesus ng mga panahong yon. Kaya nga, sa ganitong uri ng konteksto, itong mabuting balita na sa pamamagitan ni Jesucristo, merong pagbabago at ito yung karanasan ng kapanganakan. Minamahal ko mga kaibigan, ang bagong kapanganakan po ay hindi isang simpleng pagbabago ng ugali. Hindi po ito isang pagbabago lamang ng kalikasan, kundi ito ay isang uri ng pagbabago o pagtalikod sa dating buhay. At ito ay pagtanggap ng bagong buhay kay Kristo Jesus. Inilarawan po ng Biblia ang mga tatagang ito sa isang karanasan. Ang sabi niya, kaya kung ang sino man ay na kay Kristo, siya ay bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay lumipas, narito ang lahat ay bago. Biruin ninyo, paano magiging bago ang luma? Di ba? Paano magiging bago ang luma? Pag nabinyagan ka, iyan ka pa rin. Blondie pa rin ang buhok mo, hindi ba? Ha? Kulot pa rin, kulotski ka pa rin. Kung ikaw naman ay walang buhok, vocal ka pa rin. Di ba? Pero anong pagbabago ang gustong mangyari ng Diyos? Ang pagbabagong ito ay hindi lamang sa panlabas sapagkat ang tunay na pagbabago ay nangyayari mula sa loob papalabas. At ang pagbabagong ito ay hindi sa pilitan sapagkat ang pagbabagong ito ay dikta ng pagbabagong gawa ng Diyos. At dito matutuklasan natin na itong pagbabagong ito ay isang uri ng transformasyon, becoming of who we are in Christ. Isang transformasyon na mangyayari lamang kapag ating niyakap, ating tinanggap ang dakilang sakripisyo ni Kristo sa krus ng Kalbaryo na kanyang ibinigay ang kanyang buhay alang-alang sa atin. At bagay na ito, ang siyang kapangyarihan ng Diyos na siyang gumawa sa buhay natin upang maranasan natin ang tunay na pagbabago. Sa gabi pong ito, ay ating pong tutuklasin ang tatlong katotohanan kung papaano ang isang tao ay tunay na binabago ng Diyos. Una, ang bagong buhay kay Kristo Jesus ay nangangailangan ng bagong kapanganakan. Walang taong makakaranas ng tunay na pagbabago kung hindi mo mararanasan ang tinatawag na bagong kapanganakan. Alam niyo po ba, legally sa batas? Alam niyo po ba na sa batas na kapag may bagong pagkakilanlan o adoption, ang isang bata ay inampon, bibigyan siya ng bagong pangalan, bagong karapatan at bagong tahanan? Kapag ang isang bata ay inampon, hindi lamang basta tinatanggap siya at ginaganap o ginagawang ganap sa bahagi ng bagong pamilya, kundi nangyayari ang proseso ng legal na adoption ay hindi lamang simpleng emosyonal na pagtanggap, kundi isang batas na deklarasyon na nagsasabi na ang batang ito ay hindi nakabilang sa dati niyang pangalan, karapatan o pamilya. Siya ngayon ay pagmamay-ari at minamahal ng bago niyang magulang. Kaya nga kapag pinag-uusapan ang bagong kapanganakan, maliwanag na sinasabi sa atin na hindi po ito bagong luma.
sapagkat merong legal status kapag pinag-uusapan natin ang halimbawa o paghahalimbawa ng adoption. Merong pong legal status na ikaw ay hindi nakikilalanin sa dati mong pagkakilanlan sapagkat merong isang bagong kapanganakan, bagong identity at ang bagong buhay ay nangangailangan ng bagong kapanganakan. Ano ang sinasabi ng Biblia tungkol dito? Sabi ng Isaiah 62 verse 2, at tatawagin sila sa bagong pangalan na binibigkas ng bibig ng Panginoon. Tatawagin siya sa bagong pangalan sapagkat hindi na siya ang dati. Meron pong tatlong bagay ang nagbabago kapag ang isang tao ay inadapt ng Diyos. Kapag ang isang tao ay inadapt physically, una, merong pong bagong pangalan. Sa batas, binabago ang apelido ng batang inampon. Binabago po ang kanyang apelido. Ibig sabihin, ang dala na niyang pangalan ay ang apelido ng bagong pamilya. Meron pong pagbabago ng pamilya, may pagbabago ng apelido. Nasa espiritual na kahulugan, ganun din. Tinanggap natin si Kristo, ang dala na natin ay ang pangalan ni Kristo. Kaya nga kayo ay tinatawag na Kristiyano. Kaya nga tinatawag tayo sa bago nating pangalan. Dati hindi tayo mananampalataya, tinatawag tayo ngayong mananampalataya. Ikalawa, ang isang taong nagkaroon ng pagbabago through legal adoption, ang isang adopted child ay may pantay na karapatan sa mana, pag-ibig at proteksyon tulad ng tunay na anak. At sa spiritual naman ang aspeto ay ganito rin ang kalagayan. Ano po ang sinasabi ng Biblia? Ngunit ang lahat ng tumanggap sa Kanya ay pinagkalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Kapag tayo ay legally adopted spiritually, tinanggap natin si Jesus, itinuturing tayong mga anak ng Diyos. Siyempre, yung maliit na sons and daughters of God, dahil lang iisa lamang ang anak ng Diyos na walang iba kundi si Jesus Kristo, the begotten Son of God. At tayo ay tinatawag na tinanggap ng Diyos by virtue ng tinatawag na spiritual adoption. Kaya nga, kapag isinilang tayo muli kay Kristo, hindi lamang tayo bisita. Hindi tayo bisita sa kanyang tahanan, kundi tayo'y tagapagmana ng kanyang kaharian. Amen? Sapagkat tayo ay meron ng pagkakilanlan at ang pagkakilanlang ito ay nanggagaling mismo kay Hesukristo. Kaya ang sabi ng Biblia, kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, siya ay bagong nilalang. Ikatlo, sa batas ang adopted child ay lumilipat ng bagong tirahan. Lumilipat ng bagong tirahan, hindi na siya bahagi ng lumang buhay. At sa buhay espiritual ay ganito rin. Meron siyang bagong kapanganakan, aalis siya sa dati niyang tahanan ng gawin ng kasalanan at lilipat sa tahanan ng biyaya at katwiran. Yun po ang ibig sabihin ng mga taong ipinanganak na magmuli. Meron pong legal binding, meron pong legal na aksyon. At ang aksyong ito ay aksyon ng Diyos na kanyang deklarasyon na ngayon ay ikaw ay akin ng anak. Second point, hindi lamang ang isang taong binago ng Diyos ay nangangailangan ng bagong kapanganakan, nangangailangan din siya ng isang bagong kapanganakan na nagbubunga ng bagong pagkakilanlan. Hindi ka lamang ipinanganak, bagong pangalan o bago, kundi meron ka ng identity, bagong identity. Kapag may bagong pangalan, may bagong pagkakilanlan. Sa legal na proseso ng adoption, isang napakahalagang bagay ang nangyayari. Ang lumang pangalan ay nawawala at kapag ang korte ay naglabas ng desisyong sinasabi, ang batang ito ay hindi na kilala o dapat kilalanin sa dating pangalan, siya ay may bago ng pagkakilanlan sa ilalim ng bagong pamilya. Kung ang dating apelido mo ay De La Cruz at ang umampun sa iyo ay Reyes, hindi ka na De La Cruz kundi Reyes.
Sapagkat yun ay isang deklarasyon. Ang lumang record kasama ng mga tala ng piyong pinagmulan, mga lumang karapatan, mga dating pagkakaugnay ay burado na sa batas. Hindi na ito maaring gamitin laban sa Kanya, at kapag ito ay kinilala natin sa larangan ng espiritual na karanasan, nangyayari ito sapagkat hindi na tayo tinitingnan sa dating pagkakilanlan sapagkat tayo ipinanganak na muli kay Hesukristo. Ang bagong kapanganakan ay hindi pagbabago lamang ng ugali o paniniwala, ito isang ganap na pagpapalit ng pagkakilanlan. Pagkakilanlan. Naalala nyo ba yung isang barberong kwento na yung isang tao pumunta ng sabungan, nagdala ng pato? Ha? Ano ba dinadala sa sabungan? Di ba manok? Sabi ng tao, siguro naman pwede rin ito. Isasabong niya. Pero hindi po pwede yun. Ang sinasabong doon ay manok talaga. Pero sabi niya, hindi, pwede. Pinipilit niya pwede. Minamahal kong mga kaibigan, hindi po ito ganun. Sapagkat ang mga tao ngayon ay mayroon ng bagong pagkakilanlan. Alam mo kung sino ka. Hindi ka may tuturing na ugly duckling sapagkat ikaw ay anak ng Diyos. At kapag tinanggap natin si Jesus bilang ating tagapagligtas, ang lumang record ay pinawalang bisa na. Ang lumang pangalan nating makasalanan, rebelyoso, makasarili, at hindi karapat-dapat ay burado na sa aklat ng langit. At tayo'y inaaring ganap. Sabi ng Biblia, binura niya ang kasulatan ng mga utang laban sa atin at ipinako ito sa krus. Ano pong ibig sabihin nito? Ipinako sa krus. Ibig sabihin, tulad ng sa korte, binubura ang dating birth certificate. Binubura ang dating birth certificate, binura ito sa pamamagitan ng dugo ni Hesukristo at ang lahat ng ating mga kasalanan ay pawang napawi na. Kaya nga sinasabi ng banal na kasulatan, ang magtagumpay ay dadamitan ng puti at hindi ko kailanman buburahin ng sa aklat ng buhay ang kanyang pangalan. Kikilalanin ko siya sa harap ng aking Ama at ng kanyang mga anghel. Hindi po isang pansamantalang palayaw ang ibibigay, kundi opisyal na pangalan ang ibibigay sa inyo, kayo'y mga anak ng Diyos. At nakasulat sa aklat ng buhay, tinatawag ka na ng Diyos hindi bilang isang alipin ng kasalanan, kundi anak ng Diyos ng kanyang kaharian. Amen? Mahalaga na makita po natin ito, sapagkat hindi lamang ito paglulubog sa tubig, hindi lamang simpleng bautismo, kundi po dapat yung malaman ang inyong mga karapatan matapos niyong tanggapin ang ating Panginoong Sukristo. Ang bagong pagkakilanlan ay nangangahulugan din ng may bagong otoridad na nangyayari. Tulad ng isang legal na dokumento, ito ay pinipirmahan ng hukom. At ang bagong buhay mo kay Kristo ay may tatak ng banal na Espiritu bilang patunay. Ang Espiritu mismo nagpapatotoo sa ating espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. Kaya nga mga kapatid, huwag tayong manatili sa dati nating pagkakilanlan. Ang isang taong tumanggap kay Hesukristo ay hindi na siya dati, siya'y bagong nilalang. Sapagkat ang kanyang pagkakilanlan ay sa dugo ni Hesukristo. Kaya tinitingnan ka ng Ama, hindi niya nakikita ang nakaraan, kundi ang nakikita niya ay si Jesus, na siyang iyong tinanggap bilang iyong tagapagligtas. Ang huli, katotohanan na dapat nating matuklasan sa gabing ito, hindi lamang nangangailangan ng bagong kapanganakan ang isang bagong buhay kay Hesukristo. Nangangailangan din siya ng bagong pagkakilanlan at higit sa lahat, ini-expect din siya ng pagkakilanlang ng pagbubunga ng bagong pamumuhay. Saan ka nakakita ng isang taong tuwid ang isip nang maligo siya, ang kanyang isinuot ay dati niyang damit? Di ba? May kanta nga yan eh. Kapag naliligo tayo, gaano man kasimple ang ating mga sinusuot, hindi mo babalikan yung dati mong sinuot na pawisan at madumi at mabaho.
Kung saan-saan ka nagsusot at sabi mo, maliligo lang ako. At pagkatapos mong maligo, isusuot mo uli yung dati mong iniwang hinubaran. Hindi po mangyayari yon. Sapagkat ang bagong pagkakilanlan kay Hesukristo ay nagbubunga ng bagong pamumuhay. Kapag ang isang tao, katulad ng isang bilanggo, ang bilanggo ay walang kalayaan. Behind bars. Siya ay nakakulong, kontrolado at limitado ang kanyang mga galaw. Pero kapag siya ay pinalaya na, nagbago na ang kanyang status sa buhay. Hindi na siya dapat mamuhay na parang nasa kulungan pa. Alam niyo mga minamahal kong mga kaibigan, maraming mga Kristiyano na tumanggap kay Hesukristo. Sinabi ng Panginoon na ikay baakin ng anak. Pero sa kanilang pakiramdam, sila'y namumuhay na parang isang tulad ng alipin. Ang kanilang pagsunod sa pananampalataya ay dinumero. Na para bagang isang tao, tinitingnan sa diksyonaryo, ano bang mangyayari sa akin pag ginawa ko ito? Ganito. Hindi natural ang kanyang pagkilos sapagkat hindi niya naranasan ang isang bagong kapanganakan, isang bagong pagkakilanlan at hindi niya naranasan ang isang uri ng pamumuhay na nagbubunga ng bagong pamumuhay sapagkat hindi siya malaya. Ang kalayaan ay hindi lamang dokumento, ito'y isang bagong direksyon ng buhay. Kung mananatili sa dati niyang gawi ang isang bilanggo, parang sinayang niya ang kalayaang ibinigay sa kanya. At ganyan din ang mga tao sa ating buhay kay Hesukristo. Dati, sabi ng Biblia, tayo'y bilanggo ng kasalanan. Dahil dito, tayo ay walang kapangyarihan lumaban sa masama. Sabi nga ng Biblia, gusto niyang bumait, pero hindi niya magawa. Bakit? Sapagkat ang kasalanan ay patuloy na dumadaloy sa kanyang buhay. Nabubuhay tayo ayon sa lumang pagkatao, pero ang pangako ng Diyos, ang katiyakang kanyang sinasabi, pinalaya na kayo sa kasalanan at kayo ngayon ay mga alipin na ng katwiran. Amen? Malaya na sa kasalanan at tayo ngayon ay alipin. May pagbabago sa ating status mula sa makasalangan tungo sa isang taong pinatawad, mula sa pagiging alipin tungo sa pagiging anak ng Diyos. At dahil dito, meron tayong bagong pagkakilanlan. At dahil dito, inaasahan tayo din ng Diyos na mamuhay tulad ng isang bagong tao. Kung dati ay puro puno ng galit ang ating saloobin, ngayon dapat ay puspos ng pag-ibig. Kung dati walang direksyon, ngayon ay lumalakad ka na sa kumpas ng Espiritu o gabay ng Espiritu. Kung dati nakakulong ka sa bisyo o maling gawain, ngayon ay may kalayaan ka na mamuhay ng matuwid. Sapagkat ang bagong buhay kay Hesukristo ay nangangailangan ng bagong pasimula, bagong ebidensya ng bagong pamumuhay. Namahal kong mga kaibigan, ang bagong pagkakilanlan kay Kristo ay hindi lamang titulo. Ito ay buhay na nakikita. Tinawag tayo bilang mga anak ng Diyos, dapat nating kilalanin ang pagkatawag na yan sapagkat hindi basta-basta ang isang tao ay maging anak ng Diyos. It takes God's grace. It takes the cross. Sa pamamagitan ng krus, ang sabi ng Biblia, kung walang pagdanak ng dugo, walang pagpapatawad ng kasalanan. At sino man may tao, may malinis na hangarin, at sino man sa atin o sa karanasan ng buong sanlibutan, walang makakapantay sa dakilang sakripisyo ni Hesukristo, sapagkat siya lamang ang kwalipikado. Hindi ba sinabi ng Biblia, walang matuwid, wala kahit isa. At dahil dito, itong bagong pagkakilanlan kay Kristo ay hindi lamang titulo, ito po ay buhay na nakikita, isang buhay na nanggagaling kay Hesukristo bilang patunay ng isang pagbabago.
Kaya nga mga kapatid, sa katapus-tapusan, muling pinapaalala sa atin na kung ang sino man ay nakipag-isa kay Kristo, siya ay isang bagong nilalang na. Ang mga dating bagay ay lumipas na, narito ang lahat ay naging bago. Sa katapus-tapusan, meron isang pastor na tumayo sa kanyang kongregasyon. Ang sabi niya, "Who wants change?" And everybody in the congregation raised their hand. Sino daw ang gusto ng pagbabago? Lahat sila nagtaas ng kamay. Gusto namin ng pagbabago para parang sa kasalukuyang setup ng mundo. Ayaw na natin yung mga namumunong kurap. Gusto nating ng pagbabago. Pero merong follow-up yung pastor. Sabi niya, patapos niyang sabihin, "Who wants change?" Ang sabi niya, "Who wants to change?" And nobody in the congregation raised their hand. Kung minsan gusto natin ng pagbabago, pero ayaw naman natin ng magbago. Isang bagay na kabalintunaan o paradox. Subalit, sinasabi sa atin ng Biblia, malibang tayo'y ipanganak na magmuli, hindi natin makikita ang kaharian ng Diyos. At ang kaharian ng Diyos ay nagpapasimula kapag nakita natin, kapag tinanggap natin ang dakilang paanyaya ng pagliligtas ng karanasan ng bagong kapanganakan. Sa gabing ito, mga minamahal kong mga kapatid, may mga paunang bunga. Paunang bunga na ginawa ang Diyos sa ating kalagitnaan. Nasaksihan natin kaninang hapon ang pagtanggap ng ilang nating mga kapatid kay Kristo Jesus. Pero alam nyo ba mga kapatid ko, hindi po ito katapusan ng inyong pag-aaral, ng inyong paglalakbay bilang mananampalatayang Kristiyano, kundi po ito'y isang pasimula pa lamang. Ang sabi ng Biblia sa Mateo 28, "At dahil dito, humayo kayo at gawing alagad ang lahat ng bansa. Bautismuhan niyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo." At pagkatapos nun, sumunod ang praise. "At ituro niyo sa kanila ang lahat ng mga bagay na itinuro ko sa inyo. And lo and behold, narito ako, sasain niyo ako hanggang sa kaduluduluhan ng sanlibutan." Ang paglagong Kristiyano ay hindi lamang isang one-time decision sa ating buhay. Ito'y pang-araw-araw na pagpili because life is full of choices. Tayong lahat ay nagpapasya araw-araw. Kinakailangan nating tanggapin si Jesus araw-araw sa ating buhay sapagkat kung hindi natin gagawin ito sa pamamagitan ng dikta ng banal na Espiritu, hindi natin lubusang ma-appreciate ang kaligtasan. Again, ang sabi sa atin, ang bagong buhay kay Kristo Jesus ay nangangailangan ng bagong kapanganakan. Ang bagong buhay kay Kristo Jesus ay hindi lamang nangangailangan ng bagong kapanganakan, kundi nangangailangan ng bagong pagkakilanlan. At ang bagong buhay kay Kristo Jesus ay nangangailangan o nagbubunga ng isang uri ng pagbubunga na nagbubunga sang-ayon sa kalooban ng Diyos. Yan po ang isang taong binago. At alam natin na sa gabing ito, ang Diyos ay patuloy na gumagawa sa buhay ng bawat isa sapagkat nais ng Diyos. Lahat tayo ay huwag mapahamak, kundi dumating sa pagsisisi. Tayo pong lahat ay tumayo sa isang panalangin. Ama naming Diyos, salamat po sa dakilang kaloob ng buhay na walang hanggan. Dahil kay Jesus na aming tagapagligtas. Naranasan po namin ang pagliligtas na ito dahil si Jesus na siya naming tagapagligtas ay ibinigay ang kanyang sarili upang kami, Panginoon, ay makasumpong ng kaligtasan ito. Panginoon naming Diyos, ang aming pong dalangin, manatili ang bawat isa
sa pananampalatayang ipinagkaloob niyo po sa amin at patuloy na kilalanin ang pangunguna sa aming buhay ng iyong anak, ang nag-iisang pastor ng aming mga kaluluwa. Tulungan kami, Panginoon, sa pang-araw-araw naming paglakad kasama si Jesus. Tulungan niyo po kami sa mga pamumuhay na aming pong ginagawa na kasama si Jesus. At tulungan niyo po, Panginoon, ang aking pong bagong mga kapatid na patuloy na makilala kayo at patuloy na humakbang sa isang hakbangin ng pananampalataya, nakikilalanin na ang bagong buhay ay nangangailangan ng bagong kapanganakan, na nangangailangan ng bagong pagkakilanlang at hinihingi ng isang bagong pamumuhay dahil kay Jesucristo. Marami pong salamat, Panginoon, sa tagumpay ng gawaing inyong pinalasap sa amin dito po sa lugar na ito. Nawa po'y patuloy nilang maranasan ang inyong pong pagpapala at patuloy naming maranasan ang pag-ibig ng Ama, ang patuloy na biyaya na ibinibigay sa amin ng pagliligtas ni Jesucristo at ang kapangyarihan ng Espiritu na siyang gumagawa sa bawat isa ngayon at magpakailanman. Amen.